Oftentimes, love can be confusing. Sabi nga sa kanta, Saan ba to patungo? Hindi ko na kasi alam. despite the perplexity surrounding it, love has the capacity to reveal an unexplored and positive aspects of ourselves, emerging in the presence of those we hold dear. Nevertheless, the definition and interpretation of love remain intricate and vary from person to person. Kaya naman, tune in with the Comshies as we share our thoughts and opinion on today's episode entitled, Is Love Always a Positive Emotion? Kamusta naman kayo, guys? Excited na ba kayo? Ayan, ang ganda ng topic natin for today's, no? Is love always a positive emotion? So, gusto niyo na bang mag-proceed Yes, sa ating first question? So, ayun nga. May katanungan dito. Ang sabi dito, is being in love, in your opinion, a positive or negative experience? Oh, dahil ikaw nakaisip ng tanong, ikaw mo na sumagot. Ayan nga. So, for me, both, syempre. Merong mga times na kapag nagmamahal ako, puro saya. Pero like, yung pagmamahal or buhay nga natin, hindi lang puro sarap at saya. Syempre, meron din mga downsides. Kaya, ayun, laging acceptance lang talaga sa mga nangyayari sa akin kung maging negative or positive lang ang mangyari. So, sunod, ikaw, De Vera, anong thoughts mo? Ako positive. Kasi for me, parang never naging negative yung lang. Uy! Pero para sa akin positive siya kasi kapag may mga nagsasabi na kapag nasasaktan ka daw, ibig sabihin nagmamahal ka daw talaga. Ang lalim nun, ate. Yes, diba? Hindi mo kaya. O, Feel next. ko may gusto pang magsalita. Diba? Feel ko si Ellie yung next. Hoy, ko na, Ellie. Para sa akin, pareho talaga. Positive and negative. Kasi, kapag nagmamahal ka, minsan hindi naman natin napapansin na sobra na yung binibigay natin. Ganun, nagiging negative siya. So, iba yung epekto niya. Pero syempre, sa sarili natin, nag-grow tayo, positive pa rin yung return sa atin ng pagmamahal. Yun. So, ikaw ba, Lagrimas? Ano bang opinion mo? Siyempre naman for me, love is so positive. It's an expression that we all have. Siyempre, there are times na, yun nga, medyo masakit pagmahal. There are times na talagang masasaktan ka. Pero in the end, love is something that we must be grateful for kasi binibigay siya ng kusa ng ibang tao. Ikaw naman, ano kaya ang opinion mo about it? Well, sa akin, for me kasi, of course, syempre, kapag nasa period tayo ng hate, kapag nasaktan tayo from the love that we give, syempre, first off, ang iisipin natin, very negative yung love, na bakit ba tayo sumubok, bakit ba tayo nagtry. However, as we heal and discover ourselves again in the process, ma-realize natin na the love that we gave that person is necessary during that time. Parang, kailangan nila yung pag-ibig na yun even though it was not reciprocated or hindi siya naibalik sa atin ng maayos. I think it is always essential to give love and it is always a positive emotion kahit na ang tingin natin lagi sa kanya sa umpisa is negative. Parang along the way, it will get better and then you will think of love lightly again and in a positive light. So next naman, Period. So, is love a positive or a So, okay. Is love a negative or a positive experience? For me, kasi love is a process. So, parang next to change, it is also one of the constant things that is, that will never ever stop on improving, or it's a process. Love is a process. So it's neither a positive or a negative experience. Yeah, that's my answer. So wala dun sa option, 'di ba? Negative or positive. So yung sagot ko or. Yes, yun. Okay. So, hello everyone. Personally, I have never been with someone romantically.
Pero I would like to focus naman on family love. So, sobrang daming positives in like being in a family, you know, kasi mararamdaman mo yung care nila, compassion. Pero there are times kasi where you will have arguments and minsan talaga yung maapektuhan ka sa you yourself sa person. Kasi doon nagkakaroon ng parang mahirapan ka na like makikonnect sa family if like sobra na yan. Overall, if you know, if you have like a good bond or a good connection with your family, that kind of love is positive, or like both din ganun. Period. So, hi guys. Ako naman. I share the same sentiments with my other mga kasama ko. So, para sa akin, both. Kasi, dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga problema. So, darating na masasaktan natin yung isa't isa. And, makakapag-leave to minsan ng trauma. Pero, through that, we get to learn. So, Yan, perfect guys. Perfect ang mga sagot. Parang may pinaghuhugutan talaga. Yes. So for the next question, ma'am, ano ang next question natin? Ating second question. How do you express your love? Ano yung mga love languages? O, kanina tayo mauuna. Kay Sixto. So, second question is, how do you express your love ba? Love language. Okay. So, of course, merong verbal and non-verbal. Pero kasi, we have a saying naman na actions speak louder than words. And, for me, I choose to focus more on my actions in expressing my love. Kasi, it's not just like, yung tipong listening, or yun nga, like trying to form a bond again with the person, pero like if pwede mong ipa-feel sa kanya kung gaano mo siya kamahal, things that would like, I don't know, impress, or let's say na yung ma-amaze siya. I don't know lang, pag kunyari, if you're on a date, right? If you're on a date, syempre, gagawin mo lahat para yung please mo siya, right? Impress, right? So, yun lang. That's how I express my love. So for me naman, actually dalawa yung love language ko eh. Pero before, yung pinaka main love language ko talaga is words of affirmation. Kasi hindi ako halang magulang. Hindi kasi tingin ko, growing up, hindi siya masyadong nabibigay sa akin. So, hindi naman sa sinisik ko siya sa iba. Siguro parang, dahil hindi nga siya napapakita sa akin, parang ako na lang yung gumawa nun. Ako na lang yung nagpaparamdam nun sa ibang tao. Kasi, for me, napakahalaga nung mga salita na nilalabas natin sa bibig natin. Whether positive man yan or negative, ang laki ng nagiging impact niya sa mga tao. So, kaya dapat, alam mo, lagi tayong mag-iingat sa kung anong mga bagay na sasabihin natin. Kasi, it can either make or break a person. So, ayun. Words of affirmation talaga, top love language. Kasi, uy, assurance! Tapos second siguro is, acts of service. Kasi, ayun nga, dapat, hindi lang puro salita, may actions din na, kasi minsan, it can be confusing kung, minsan, sinasabi ng ibang tao, hindi nagtutugma sa mga bagay na ginagawa nila. So, dapat match siya pareho. And ako naman, when it comes to acts of service, mahilig ako,
especially pagluto yung mga close sa akin. And then tulungan sila like bayad ng mga bills or kahit anong errand man na kailangan nila. So ayun, yun yung pinaka main love language ko, and yun yung mostly talagang pinaparamdam ko sa mga tao sa paligid ko. So ayun, next naman is Ako si Love. love! Ayun nga. Ang tanong dito ulit yung paano ko i-express yung pagmamahal ko. Siguro, bukod sa i-express to sa iba, i-apply ko to sa akin sarili muna. If hindi ko kasi kayang ibigay to, such as being positive, i-affirm mo sarili ko na kaya ko to, magaling ako, bibilang ko sarili ko ng mga bagay, regalo na hindi kayang ibigay ng ibang tao sa akin. Hindi ko kayang maibigay sa ibang tao yun kung hindi ko muna may gagawa or may provide sa sarili ko. But ayun nga, kung love language yung pag-uusapan, ang pinakauna ko talaga is yung words of affirmation. Siguro sa napaka-cruel na mundong to, be good talaga. Like, sa pananalita pa lang, talagang ang laking impact na ito sa tao. Kaya parang sa isang word lang, nagkakaroon ako ng courage to move forward. Ayun talaga yung pinaka main love language ko. Okay, ako na, matino na ako. Ako kasi, when it comes to love, confusing ako magmahal. Kahit sa family ko, kahit sa friends ko, hindi ako showy na sweet, ganon. Hindi ako ganon. Kaya parang naguguluhan yung mga tao sa paligid ko kapag kunyari love ko sila, kasi meron akong trait na pinupush ko palayo yung tao kapag kunyari mahal niya ako or kahit magulang ko, hindi ako ganun sa kanila kasi hindi rin sila naging showy sa akin. Pero when it comes to love language, super importante sa akin ng quality time, kasi yun yung parang wala yung ganon sa family namin. Iba-iba kami ng mundo, ganon. Kaya, ayun, quality time. Ayan, siguro naman for me, nagsistem ko sa being only child. And nagiging outlet na lang siguro yung sarili ko on how to express my love language. Siguro for me, in a way, mas binavalue ko yung words or words of affirmation. Yun nga, because words are very important to me. For me, personally. Kasi yun yung nagbibigay sa akin ng saya. And when someone compliments me, syempre nakaka-boost yun ng confidence. So, Tama, totoo naman. Using words of love, talagang nakakapag-drive siya ng puso. So naman, Eddie, ikaw, ano yung Puso? Yes, puso. Okay, so para sa akin kasi balanse lahat yun eh. Lahat naman tayo, naniniwala ako lahat tayo yung lima yun, di ba? Yung love languages na yun. Yung limang yun, meron tayo ng lahat. Pero may ibang way tayo ng pag-show. Like for example, gaya nyo, meron kayong tinatawag yung main love language. Para sa akin kasi binabalanse ko siya. In general, sa iba't ibang tao. Iba yung syempre sa romantic, iba rin yung sa family, iba rin yung sa mga kaibigan ko, sa mga pamangkin ko, ganyan. So, ang ginagawa ko kasi, ang pinaka nakasanayan ko na talaga, kahit sa ibang tao naman o kahit kanino, gift giving talaga. Talagang mapagbigay ako. Uy, grabe naman! RK! Hindi. Ayun, mapagbigay kasi talaga ako. Parang na-express ko yung mga bagay na, yung mga hindi ko natanggap nung bata ako, nung lumalaki ako. Tapos, syempre, nandun yung quality time, diba? Parang, memories yun eh. Yun yung parang yung tatanim sa utak natin habang tumatanda tayo, yung natatandaan natin. Tapos, yung pinaka ko talaga is acts of service. Kasi, very protective ako eh. And very akong tao. Uy, alam niyo yan. Bella. Ayun. So, bali, hindi ako mapakali talaga kapag parang nagigilty ako. May guilt sa akin kapag halimbawang
napapabayaan ko yung tao, ganun. Oo. Ganun lang. Parang syempre, personally ayaw mo namang mapabayaan ka rin, 'di ba? So ako, iniwasan kong mangyari yun. Pero yun lang, dun nagkaka-conflict sa mga tao. Parang tingin ng ibang tao may mali siya palagi. Which is, ginagawa kasi natin yun out of love, hindi lang for love, hindi lang siya for romantic. Out of love lang talaga siya. Ayan. So, yung mga love languages nyo, sobrang di ko na-expect na yun yung love language nyo. Pero yung akin kasi, meron akong gustong, ako yung ina-express ko siya. And meron akong gusto na matatanggap ko siya. So, yung love language na gusto ko ako yung nag-share is yung act of service. Kasi sobrang, 'di ba, parang napag-usapan natin na sobrang dami kong org dito sa Letran and sobrang dami kong org din sa labas. So feel ko yun yung love ko na kapag tinigil ko siya, para akong mamamatay, ganun. So yung love language ko is yung act of service talaga. And dahil doon, parang gusto kong namang natatanggap is yung words of affirmation na parang, Mav, ang galing mo, parang ganun. Parang, paano mo siya kinakaya, ganun. Tapos parang gusto ko yung sinishare ko din sa kanila kung paano ko siya kinakaya. Para maging mahusay din sila o ganun sa sa service ng kanilang love sa ibang tao. Ayun. Perfect. Major in org. Yes, major in org. So moving on naman to the last question for this episode. So, do you believe that every action we take is driven by love? So, dahil ako ang nagsabi ng tanong, ako na din ang unang sasagot. Yes. Tingin ko, oo. Pero hindi lang natin din siya napapansin minsan na yung mga bagay na nagagawa natin is driven by love. Kasi nga, feel ko lahat tayo as a tao talagang mahilig mag-deny na, ay hindi talaga para sa love, ganyan ganyan. Parang ginagawa mo lang yun kasi trip mo lang. Pero the truth is talaga, ginagawa talaga natin yung mga bagay dahil sa love. Kasi yun talaga yung root ng mga decision natin sa buhay. Kasi nga, feel ko, gawa naman talaga tayo lahat sa pagmamahal. Medyo nakahaluan lang yung ibang mga bagay. Yes. Kasi ayun, feel ko nakahaluan lang ng mga ibang bagay. Kasi, yun nga, hindi na natin na-instill sa sarili natin na we ourselves are love. Kaya, madalas, naiisip na yung ibang tao na walang sense yung mga bagay na ginagawa nila kasi wala namang root yung mga bagay na yun. So, for me, every action we take is driven by love. So, next naman, ang ate ko ulit, si Mag. Hala, kinakabahan ako. Pero meron akong kwento. Kasi kung alam nyo, parang marunong akong gumawa ng flowers. So, hindi, like fresh flowers, like nag-arrange ng flowers. Tapos, parang meron akong nagustuhan na na ka-church ko din. Syempre, tapos, wala ba ako marinig? Charot. Pero tapos, ayun, dahil nga marunong akong gumawa ng flowers, parang kahit di ako marunong gumawa ng bouquet kasi yung ina-arrange ko, parang sa floral foam siya. So, parang maayos mo siya ng maayos. Kasi yun sa bouquet, parang kailangan yung kamay mo, mahigpit siya kasi mahirap siya kapag nagkalas-kalas. Parang papangit yung bouquet. So, kahit di ako marunong gumawa ng bouquet, gumawa ko ng bouquet para sa kanya. So, sa tingin ko, yung question na to bagay doon. And, yung sagot ko dito. Kasi lahat ng kahit hindi mo kayang gawin, magagawa mo dahil sa love. Ayun. So, ngayon naman, si Ate Shiba naman, dahil katabi ko siya, ayun, siya naman ang chichika about sa question natin. Ako naman, kahit sa friends, sa sarili ko, sa family ko, laging yun yung reason. Kahit minsan iniisip ng tao na negative yun, lahat yun ginagawa ko for love. Kaya, lahat talaga, for me, doon ang gagaling. Mostly, parang 80%. So, sino si Arans? Okay. Ayan, next naman natin ang ate kong plakado ang Hindi tip lang. So magkakwento muna ako siya. Meron din akong same story kay Mav. Pero ang sa akin naman, alam niyo yung
Sino nag-public high school dito? Public. Ayun. Alam niyo yung mga pumupunta sa nagro-room to room, tapos nagbebenta ng mga libro, ng mga One time, may nagbenta ng libro, tapos may freebie siya na sunflower seed. So, ang ginawa ko, 2 months before birthday ng best friend ko, platonic love tong pinakwento ka, hindi romantic ha. Sinalim ko yung sunflower, tapos pwede na siya i-harvest nung saktong birthday nung pagbibigyan ko. So, tinanim ko yung sunflower for her, tapos saktong binigay ko sa kanya nung birthday. As an environmentalist. Yes. Diba? Perfect. Tapos, ito na, sasagutin ko na yung tanong. What's the question again? Ay. Pakisabi na Do lang. you believe that every action we take is driven by No, love? it's driven by anger. Why? O hindi, pero may mga ganun. Oo, Ako, actually, hindi depende. Hindi every. Depende sa person. Pag sa teacher, syempre, amo. Charot. I-blip nyo yun. Delikado yan ha. Siguro, hindi lahat ng action driven by love. Ayun lang. Basta, na-explain naman na ng iba, pero basta for me, hindi lahat. So, parang marginalized lang yung mga... Anong connect? Parang... Yung iba parang tawag dito. Hindi mo na siya napapansin. Yung iba parang action lang siya, ginagawa mo lang siya kasi kailangan mo siyang gawin. Pero hindi siya driven by anything or whatsoever. Yes. Sino na next? Okay. Ay, hindi Pero po pala. sinasabi ko kanina na meron mga driven by anger. Feel ko kasi, bakit ba tayo magagalit? Kasi syempre, ba natin yung tao, ano ba? Oo nga. Pero pag sa... Uy! Ano pag... Pero yun, kaya nga minsan, pag nagagalit tayo kasi mahal natin. O, sige, so ikaw na. Wait lang. Okay. Pinapabalik na. Ay, sige lang. Pakiblip ha. Oy! Ay, makiblip. Pero hindi ko naman mahal si ma'am. Oh no. Okay, go. Ayoko baka ma-expel pa. Okay, add ko lang sa sinabi ni Kuya JC. So, Charot. so lahat nga ng actions natin is kasi not all nga is driven by love. Like, for example, may action tayo na subconscious. 'Di ba? Yung tipong like breathing or ano lang, ganon. Mannerisms. Ay, pwede ko i-quote yung isa naming prof sa yung sa Sa blip, okay. Yung talk doon we recently just learned about making some... Human acts. yeah, yung ethics and morals yan. And wait, I mean hindi ko siya like tutugunan but sa Blip na lang. hindi. So yun nga hindi lahat but like doon sa part na where we make actions out of love, like dapat talagang ipakita natin how true it is, that kind of action. Kasi it will make the kind of person we are by showing those kind of loving actions. So I guess yun lang yung pinaka doon ko lang i-divide between our subconscious acts and then yung actions. Mostly yun lang. Thank you. Okay, sa akin ulit. Sure. Ang dami ko natutunan sa kanila. At first, yung take on ko dito is everything is driven by love. Pero nung narinig ko yung mga thoughts nila, I guess yun nga hindi lahat. Kasi may mga bagay nga na wala namang exact or specific motivation. Like, ayun. Ayun for me. Yes. Next. Saka wala pang driver's license sila. Driver's license ka. Wala. Next naman, si Ellie ulit. Ellie.
Sa akin nagbago yung sagot ko yung mga narinig ko kasi. Yung sa sinasabi kasi nila, hindi. Parang dadagdagan ko na lang siguro yung opinion nyo. Kasi yung sinasabi nyong hindi lahat driven by love. Sa akin hindi tama naman, pero choice kasi natin yun kung gagawin natin siya out of love. Minsan unconscious, totoo naman, pero yung mga aware tayo sa actions natin, choice natin siya kung gagawin natin siya out of love. Lalo na kapag mahal natin yung tao. Syempre, kung alam naman nating makabubuti sa kanya or kung alam man nating makakasama sa kanya, ba't ba natin gagawin, 'di ba? So, sa akin totoo yung yung hindi lahat driven by love, kasi hindi naman lahat ng bagay na gagawa natin dahil sa pagmamahal eh. Hindi naman yes, totoo. Kasi hindi naman lahat ng bagay sa pagmamahal lang umiikot. So, para sa akin totoo siya. Pero may choice tayo kung gagawin natin yung mga bagay out of love. Yes, I agree nga sa Ikaw sagot naman ni daw. Endaya. Ano mo sa love? Ayun. Ayun nga. So, akin, nung una talaga nabasa ko yung question, may hatred kasi ibang kong actions. Pero like, saan nga ba nagbunga yung hatred? Saan nagmula? Ano yung sanhi? Ano yung sanhi ng hatred ko? Dahil sa pagmamahal. Ayun. So, kung ako personally, mas pipiliin kong piliin ang love as my motivation or driver to do things. Kasi naniniwala ako na love is kind, love is pure, and sa paulit sagot ko, cruel world, paulit na phrase, we need to be kind talaga. Ayun. So, next. Ayan. For the last naman, for me, siguro no. Because hindi lang naman love yung only emotion that drives us to do things. Yun nga, sabi ni JC kanina, anger. So, totoo, may anger. Sometimes anger drives us to do things. True, hunger. Oo, tama. Always yan sa akin. Pero siguro, to answer the question, love is not the only driver in life that drives us to do things. Kasi there are a lot of emotions that drives us to do things. And siguro, yun na rin talaga yung basic component of life, that love is not always present in all of us. Sometimes we have those emotions that differ from love. Hindi lang si love ang driver. True. Dami tayo eh. Wala ka pang lisensya eh. joy, si fear, Sa akin madalas si hunger. Same. So, ayan, no, makikita naman natin talaga lahat tayo, iba-iba talaga tayo ng perspective on love. Kasi syempre, iba yung pinanggalingan natin and yung mga experiences na nag-shape sa atin. Pero, may natatandaan lang din akong verse to summarize this, session. Hindi ko natanda word by word, pero pinakabisado kasi siya sa amin nung grade 7. Yung Bible verse yung love is kind, kineme, it does not boast, it does not envy, ganun. Sabi nila, kapag na-in love ka daw sa isang tao, or kahit siguro kahit di naman sa isang tao, hindi lang siya, hindi romantically. Palitan mo daw yung word na love sa pangalan ng tao na type mo. Tas kapag fit siya sa lahat ng description, siya na daw yung the one. Uy! Uy, be, wala. Kunyari, parang situation? Paano papalitan yung word? Di ko Kunyari, love is kind. So, ikaw pangalan mo, JC is kind. JC does not envy, does not boast, ganon. Yeah. Ganon siya, be. Hindi nagyayabang. Ganon. So, ayun. Gusto ko yun. Tapos sabi nga din tandaan ko, sabi ni Ellie kanina, hindi lang sa love umiikot yung mundo natin. So, ayun, parang ang dami talagang mga aspect pa sa buhay natin bukod sa love. However, mahalaga din na may love tayo sa puso natin, kasi kapag wala, tas kinain tayo ng ibang emosyon natin, feel ko mawawala tayo sa landas. And mahalaga din talaga na pinaparamdam natin sa mga tao sa paligid natin yun. Tapos, mahalaga din na nararamdaman natin yun, kasi love is what makes us grow as a person din. So, Kinilabutan ako. Ang lamig kasi. So, ayun, that ends our session today. So, bago matapos, guys, mag-I love you tayo sa isa't isa. Oh, I love you! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, everyone.